Pasintabi na po sa ulam na ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Bumabagyo po kasi ng yelo din sa lugar ko at hindi po ako makapunta sa palengke para makapamili. Kahit nga po ang mga gulay na lohok nitong ulam natin ngayon, halos hindi na po sariwa. Pero pinilit ko pa rin makapag-produce ng isang maayos at affordable na ulam ngayon dahil alam ko pong karamihan sa inyo nag-aabang kung ano lulutuin ko ngayon. Ayos na po ito. Hindi naman karamihan yung ating liempo. Wag lang hindi magkaroon ng panggisa. Hahanguin ko na po at patutuluin natin yung mantika at half cook na po ito. Yun namang mantikang natira ay tatanggalin ko at hindi po natin kinakailangan yun. Kaunting mantika lang po itong itinira ko. Umpisahan na po natin sa sibuyas. Isunod na po ang luya. Sandali lamang isunod na po natin ang bawang. Gisahin po natin sandali at kapag mabango na po isunod na natin tong half cook na liempo. Pinapula ko lang po para hindi namumutla yung baboy sa ulam. Maganda po yung ganyan. Half cook at medyo tostado ng konti. Sabawan na po natin. 1 tasang tubig po muna ngayon ha. Pwede naman lagyan ng pork seasoning kung gusto nyo po. Ketchup po talaga ang gusto kong ilagay din yung regular ketchup po. Kaya mahal, kaya mura ang kamatis ngayon. Mas masarap po sa ulam natin kung ketchup at hindi kamatis ang ilalahok nyo dito. Patisan nyo na po. Pamintang durog. Katitik na asin. O ngayon po kumukulo na po ito ng bahagya. Isunod na po natin tong kapirasong karot para magkagulay ng kaunti. Kung kayo po kasama ko pa sa pagluluto ngayon mga kaibigan, pakibanggit nga po sa comment section kung taga saan kayo at nang mabulyawan na po kayo. Nagbabasa po kasi ako ng mga comment sa baba. Hello po sa mga suki natin at maraming salamat po. O siya, tuloy na natin. Tignan niyo po itong talong. Hindi ko na po isasama at talagang wala ng pag-asa Tulad po nitong ilang pirasong sitaw. Siguro po 2 araw pa hindi na mapapakinabangan ito Tignan niyo Pinipilit ko lang po talagang makabuo ng isang masarap at masustansyang ulam ngayon. Kahit kung ano-ano lang ang madampot ko sa refrigerator na natira. Kaya minabuti ko pong isama na sa ulam natin ngayon kaysa naman masayang, di po ba? O sandali po at lalagyan ko pa yan ng 1 tasang tubig at baka po matuyo hindi pa tayo tapos. Pakuluin po natin yan sandali. O siya, nakulo na. Ilalagay ko na po itong regular at spicy sardinas. Yung pong sarsa na galing sa lata hindi ko na po ilalagay. Pero nasa diskarte nyo na po yun. Baka po kasi maging malansa Lagyan po natin ng sibuyas na mura. Malalaki po hiwa ko At ang panghuli malunggay na hindi na rin po kasariwaan kung wawariin nyo So at least nga, hindi po nasayang ang mga gulay na nasa refrigerator. Kayo na po ang bahala kung gusto nyo durugin ng sandok yung sardinas. Ako po hindi, basta dahan-dahan lang po ang paghahalo ng sardinas kung ayaw nyo pong madurog. Sandali po ito po panghuli. Ang laging ever reliable at maasahan na miswa para lumapot-lapot po ang sabaw. Hindi po ba maayos ang ulam natin na nagawa natin ngayon? Hinaan nyo na po ang apoy. Takpan. Patayin po ang apoy after 1 minute. Tignan nyo po yung kamay ko, namuti na sa miswa. Pero okay na po yan. Salamat po sa Diyos at nakaraos na naman tayo ng isang pananghalian. Dalasan nyo po ang pagsilip sa cooking channel ko at nang makakita po kayo ng mga budget na ulam na magugustuhan nyo at ng pamilya nyo. Kayo ang boss Ron Vilaro po. Bukas ulit.